Kahit umiiral ang election gun ban, kaliwat kanan ng insidente ng pamamaril at pagpapaputok ng baril. Kagaya ng insidente sa Teresa Rizal na ikinasuwi ng 4 na tao. May aksyon ng lokal na pamahalaan ng Teresa para mapadali sana ang pagdakip ng suspect. Saksi si Emil Sumangil. Bigla na lang tinutukan ng baril ng lalaking yan ng motorcycle rider sa barangay Bagong Bayan, Teresa Rizal. Napatakbo ang rider at iniwan ng motorsiklo pero pinaputukan din siya ng lalaki na kinilalang si John Albert Araojo. Nakaganon yung baril sa akin eh. Malayo pa yun. Biglang ang takbo. Pagputok sa akin, wala na po yung laman yung bala yung magazine. Hindi na nakuha ng video pero binaril din ni Araojo si Ruben Francisco na nakaupo lang noon sa isang panaderya. Gayun din ang bayaw ni Francisco na si Wilfredo Lucban Jr. na nakapwesto ilang metro lang ang layo. Dead on the spot si Lucban habang dead on arrival sa ospital si Francisco. Dapat yun, magpapalaw doon sa amin. Tapos nakita yung asawa kong nakaupo, yun binaril na yata. Muling namaril ang suspect nang mapadaan sa paradahan ng tricycle. Doon napatay naman niya ang mga tricycle driver na sina Celso Bernales at Marvin Miotin. Pagdating ng dalawang responding police, pinaputukan din sila, kaya nasugatan. Pagkatapos mamaril, relax na naglakad palabas ng subdivision si Araojo. 4 lahat ng nasawi at 6 lahat ng nasugatan. Ayon sa mga residenteng ating nakausap, sa harap ng bakery na ito, unang nagpaputok ang suspect. Meron na ho siyang tinamaang biktima rito. Naglakad daw ang suspect patungo sa direksyon na ito. At pagdating sa kanto, inabutan niya ang kumpulan ng mga tao kung saan niya binaril ang isa sa 5 naka-standby. Yung isa po sa ulo po, yung isa po sa dibdib. So, tinitignan po natin na parang sanay po siya gumamit ng baril. Naglunsad na ng manhunt operation laban sa at-large na si Araojo na inilarawan ng mga pulis na armed at dangerous. Kung si Araojo target pa ng manhunt, kalaboso naman na ang 18 anyos na si Orlan Simbahon sa Cagayan de Oro City. Siya ang sinumbong ng mga residenteng nahulikam na nanutok at nagpaputok ng baril sa barangay Lapasan. Nakuha na ng baril at mga bala ang suspect na umaming lasing noon. Nakainom din daw kaya walang hampas na nagpaputok ng baril ang mga lalaking iyan sa Malate, Maynila na nahulikam din. Sinaldya pa ni NCRPO Chief Guillermo Eliazar sa presinto ang mga suspect para sermonan. Nangyari mga panunutok at paumaril sa gitna pa man din ang ipinatutupad na election gun ban ng PNP at COMELEC. Bahagi yan ng sinasabi nating trend, no, na nakikita natin na nagiging mas violente itong halalan natin. Isa sa mga inaasahan sa pagpapatupad ng gun ban ng mga COMELEC checkpoint. Ang ginagawa natin kapulisan, ito'y inilipat-lipat. Depende nga sa pagbasa nila sa sitwasyon. Posible raw nakalulusot ang ilan dahil binabago-bago ng mga pulis ang lokasyon ng checkpoints. Pero gitang PNP, epektibo ang COMELEC checkpoints. Mula nang ipatupad ang gun ban noong January 13, mahigit 8,000 na ang nakukumpiskang baril, improvised at replica firearms at iba pang deadly weapons sa mahigit 100,000 checkpoints sa bansa. Mahigit 1,100 naman ang naaresto. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.